Lazada wallet to GCash na walang hidden fees. Paano nangyari yon? Tara, alamin natin. Nakaraan ay nag-upload ako ng video tungkol sa Lazada wallet to GCash na madaling makukuha pero meron lang siyang mga hidden fees. So syempre yung karamihan is nagreklamo kasi nga medyo mataas din yung fees ng share treats. So ngayon na ituturo ko sa inyo paano kayo makakapag-transfer from Lazada wallet to GCash nang walang fees. So ito na nga, pumunta muna tayo sa aking Lazada wallet. At take note dapat ang Lazada wallet ninyo ay verified kasi hindi ito magagawa kung hindi verified ang inyong mga Lazada wallet. So dito makikita ninyo na merong 600 na laman ang aking Lazada wallet. Tapos makikita nyo yung withdraw, need natin i-click yan. Click natin is ganito yung lalabas. Tapos click natin yung deposit, tapos proceed. So dito ay pipili tayo ng amount kung magkano yung gusto nating i-withdraw. So bago natin lagyan yan, ay mag-add withdraw account muna tayo. So i-click natin to. Dito kasi need natin pumili kung saan natin ilalagay yung pera. So i-click natin tong select bank. So maraming pagpipilian dito. Yan, maraming bank. Meron din ditong Maya. Pero dahil nga GCash tayo, i-click natin yung G-Exchange or yung GCash. So, hanapin lang natin yan sa letter G. So, ayan, i-confirm lang natin. Tapos, need natin ilagay yung full legal name ng may-ari ng GCash account. Kung hindi sa yung GCash account is okay lang. Yung lalagay nyo dito is yung full name ng may-ari ng GCash account. Tapos, yung number ng inyong GCash account, yun yung ilalagay nyo dito sa account number. Tapos, click na natin tong add bank account. So, nakikita nyo dito sa pinakataas is nakalagay na yung GCash ko. Kaya, ilalagay ko na yung amount. Ang minimum na amount na pwede nating i-withdraw is 20 pesos. Pero yung akin, sinanggad ko ng 600. So, dito sa pinakababa is makikita ninyo, meron siyang transaction fee na 5 piso, pero guhit siya, meaning, hindi siya applicable. Ewan ko kung ngayon lang ba to, pero kasi 2 times na ako nakapag-withdraw dito, at parehas wala talaga siya. Kaya buong 600 yung makukuha ko dito. Tapos, clinic ko lang yung continue. Ito yung sinasabi ko sa inyo na transaction fee is wala siya, zero siya. Kaya buong amount nyo rin siya makukuha. Pero, take note nyo ha, de-deposit daw itong withdraw natin sa loob ng 5 business days. Siyempre, nag-alangan ako dito. Ano kung need nyo na agad din yung pera? Yun nga, kinonfirm ko na lang din siya. At titignan natin na nakuha ko nga ba siya sa loob ng 5 business days. Tapos, ang next step naman is verification. Pipili lang kayo dyan kung email, mobile, or sending SMS. Akin, ang pinili ko is email kasi yun yung mas accessible sa akin. Kaya, hinintay ko na lang yung code. After ko ma-enter yung code, is verify ko na siya. At, ayan na. Request natin. At mag-aantay pa daw tayo sa loob ng next 3 days. Ito na nga, binalikan ko ulit yung Lazada ko kasi parang may nag-notification agad sa akin na na-approve agad yung request ko. Ang minuto lang yung naging pagitan neto, kaya natuwa ako kasi hindi siya umabot ng 3 days. So, chinek ko siya kung totoo ba talagang na-approve na yung request ko. Ito, nakita nyo, yung request verification is may blue na siya. So, meaning na verified na siya. Ang next step na lang is yung pangatlo, which is yung dapat makuha ko na agad yung pera. Pero may nakalagay dito na next 5 business days pa daw. So, nag-alangan din talaga ako dito. Pero, bukasan is may nag-text sa akin na ganito galing sa GCash. May nag-deposit daw sa akin na halagang 600. Dali-dali ko munang chinek yung Lazada ko kasi wala naman akong inaasahan na pera noon. Ito lang talaga yung 600 worth na na-withdraw ko na inaantay kong pera. Pero hindi ko naman nakalain na kinabukasan siya agad darating kasi nga may nakalagay na 5 business days, Citibank siya galing. Pero kung makikita ninyo is ganun pa rin siya, wala siya yung bilog lang na blue. Kaya hindi ako sure kung sa kanya rin ba yun galing. Tapos chinek ko rin yung GCash ko at sa Citibank talaga siya galing na worth 600 pesos. Not sure ako kung sa kanila ba yung galing kaya ang ginawa ko is nag-chat ako sa customer service at na-confirm nga na sa kanila nga yung galing. Meaning kapag nag-withdraw kayo, pwedeng mabilis or pwedeng umabot talaga siya ng 5 business days. Kasi yung sa isa kong ginawa, umabot siya ng 3 days. Depende talaga yata sa ano nila, sa office nila or sa law nila. Tapos ang isa pang iti-take note ninyo is sa Citibank siya manggagaling. Wala siyang nakalagay na from Lazada wallet or from Lazada. Walang ganun, kaya hindi nyo alam na sa kanila pala yung galing. Lastly, hindi siya magre-reflect. Ganito lang din yung makikita ninyo kapag pumasok na siya. So yun nga no, sana may natutunan kayo sa video na ito. Thank you for watching.